Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 961. Huwag hindi kami papatayin. Agad na bumagsak ang mga binti ni Caleb sa ilalim niya. Nang mapagtonto niya na siya lamang at ang kapayapaan ang naiwan, bumaba siya sa kanya. Tuhod. Mangyaring, hayaan mo akong pumunta ng isang beses. Ako ay isang batang master ng pangalawang klase. Aristokratikong pamilya. Hindi ako maglakas loob na gumawa ng ganito muli. Kapayapaan ay, hindi kailanman nakakita ng isang senaryo na tulad nito dati. Ang kanyang mga paa ay malamig, at siya ay ganoon. Takot na basa niya ang pantalon niya. Tulad ni Caleb, ang kanyang tuhod ay naging halayaat. Siya ay sumakay sa lupa. Sa sandaling iyon, ganap na si Skyler. Nakakatakot sa kanila. Pinatay niya ng walang bating ng isang eyelash. Hindi pa sila. Nakita ang tulad ng isang nakakatakot na eksena bago. Nasugatan mo ang dalawa sa aking mga alagad. Ay! Pinatay ang lahat ng mga kalalakihan na ito bilang parusa, kaya tatawagin natin ito. Lumabas ka sa aking paningin. Si Skyler ay nagtapon ng isang malamig na sulyap sa dalawang lalaki na nasa lupa. Ako. Hindi ka papayagan ng madali kung maglakas loob kang ipakita muli ang iyong mukha dito. Huwag mag-alala, hindi na tayo muling pupunta dito. Pinunasan ni Caleb ang malamig na pawis. Pag-file sa kanyang noo. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang sarili na tumayo-patayo. Kami. Huwag na ulit gawin ito. Sinubukan ng kapayapaan na tumayo, ngunit natitised, at halos nahulog. Papunta sa lupa. Nagawa ni Caleb na tulungan siya, pagkatapos ay ang dalawa ay nag-aalsa. Ang mga pintuan. Basura. Nagsalita si Skyler sa isang hindi nakakaintriga na tono habang pinapanood niya ang dalawang fellows na natakot sa kanilang mga wits. Mr. Celestino, ano nangyari? Bakit hinahanap tayo ng mga lalaking ito? Matapos humakbang si Andrew. Ipasa, nagtanong siya sa isang magalang na paraan. Hindi ako masyadong sigurado sa aking sarili. Parang nais nila na ibigay namin ang Master Fane, Miss Selena, at Lana over. Skyler. Nag-flash ng isang mapait na ngiti. Ang fatty na iyon ay isang batang master mula sa isang pangalawang klase. Aristokratikong pamilya. Inaasahan kong hindi niya ito ituloy. Dagdag pa, dahil hindi ko alam kung dapat ko siyang patayin ng walang direktang utos ni Fane. Natatakot ako na ang isyo ay sisibog ng proporsyon. Isang pangalawang klase. Aristokratikong pamilya. Trouble iyon. Ang matandang lalaki na si Taylor ay hindi makakatulong. Bumantong hininga matapos niyang marinig iyon. Ano ang nangyari sa kanilang dalawa? Ang kanilang mga kamay. Namamaga. Tiningnan ni Fiona ang dalawang bodyguard sa lupa. Ginawa niya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng tawag si Fane. Mayroon siyang himala na gamot sa kanya ngayon. Nasira ang kanilang mga bisig, ngunit magiging maganda sila. Tulad ng bago sa 2 o 3 araw sa sandaling kumuha sila ng gamot ni Fane. Ngumiti si Skyler. Sa lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa natitirang mga bodyguard. Kumuha. Ano man ang mga mahahalagang bagay na mahahanap mo mula sa kanilang mga katawan, pagkatapos ay mapupuksa ang mga ito, sabi, dalhin mo lang sila sa labas ng lungsod at sunugin sila. Sana. Sandali, sina Fane, Selena, at Lana ay nasa kanilang bagong binuksan na parmasya. Binago nila ang signboard ng parmasya. Nagbabasa ito ngayon ng Amity. Apothecary. Bukod, hiningi ni Fane ang 2 babaeng gamot na Chino. Mga praktikal na tulungan ang matandang doktor na Chino. Ang dalawa ay medyo may kasanayan. Mga doktor, marahil ay magagawang gamutin ang mga regular na sakit kahit na siya ay wala sa paligid. Kasama ang matandang doktor na Chino, maaari nilang patakbuhin ang palabas. Perpektong pagmultahin. Ang iyong buwanang sahod ay aabot sa 20,000 mga box. Ay! Ipagpalagay na ang halagang iyon ay hindi isang problema. Sabi ni Fane, tinitingnan ang dalawa. Siya, 20,000. Ang dalawa ay nagpalitan ng isang sulyap na gulat. Mayroon sila. Naisip na ang 10,000 ay isang magandang sweldo na. Hindi nila kailanman naisip na babayaran ito ng marami rito. Ang kanilang boss ay masyadong mapagbigay. Kabanata 962. Ano ang mali? Napakaliit ba nito? Ang mga labi ni Fane ay kulot sa isang mapait na ngiti habang siya nagsalita sa 2 kabataang babae sa harap niya. Hindi. Ito ay higit pa sa sapat. Hindi ko naisip na babayaran kami ng sobra. Ang dalawa ay mabilis na kumala sa kanilang
mga kamay at sumagot. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nakita sa pasukan. Siya ay shabay bihis, at parang isang pulubi siya. Inscan niya ang interior. Nang parma siya, pag-aalangan sa kanyang mga mata. Tumingin si Fane sa matandang lalaki, sensing na siya ay nasa isang pickle. Humakbang siya at tinanong, naghahanap ka ba? Isang bagay, Ginoo. Ang matandang lalaki ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Nanatili siyang tahimik para sa A. Ilang segundo bago tuluyang magsalita, binata, Chinese na gamot ay ang mas mura kaysa sa gamot sa kanluran, di ba? Biglang naintindihan ni Fane. Lahat. Gusto ng matandang lalaki ang paggamot, ngunit marahil ay nag-aalala siya na wala siyang sapat na pera upang may-foot ang mga medikal na kwenta. Nagbigay siya ng isang ngiti. Tama iyon. Ang gamot na Chino ay mas mura kaysa sa pagpunta sa malaki mga ospital. Ngunit hindi maraming tao ang naghahanap ng aming paggamot dahil lamang doon. Hindi marami ang naniniwala sa aming paggamot. Dito, maingat na pinag-aralan ni Fane ang matanda. Ngunit mukhang malusog ka, Ginoo. Hindi ka may sakit, ikaw ba? Ang luma. Ang tao ay kumuha ng isang plastic bag mula sa kanyang bulsa, napahiya ang kanyang ekspresyon. Siya. Dahan daw ang binuksan ang bag na naghahayag ng ilang dosenang mga tala sa loob. Pagkatapos niyang tumingin sa Fane, bumagsak siya sa kanyang tuhod. Hindi ako may sakit, binata, ngunit ang aking apo ay nasa sobrang sakit siya na hindi na siya makalakad ngayon. Ako lamang. Magkaroon ng maraming pera. Maaari mo bang kunin ang lahat ng ito upang pagalingin ang aking apo? Humihiling ako sa iyo. Masikip ang dibdib ni Fane matapos niyang marinig. Iyon, nasaan na siya ngayon? Ano ang kanyang mga sintomas? Siya ay nasa ilalim ng isang tulay na hindi masyadong malayo dito. Mayroon siyang ilang mga problema sa kanya. Baywang marahil ay pinilipit niya ang isang kalamnan. Kumuha kami ng basurahan ng ilang araw bago, at ito ay masyadong mabigat. Iginiit niya na dalhin ito sa kanyang sarili. Panipi. Inisip ito ng matanda, pagkatapos ay sinabi niya kay Fane, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi kami makakapunta sa isang regular na ospital. Itinuring ni Fane ang sitwasyon. Bago kumislap ng isang ngiti. Marahil ito ay isang dislocate na buto sa hita. Hindi. Isang problema. Panatilihin ang iyong pera. Sasamahan kita upang makita siya. Lahat. Tama. Dadalhin kita doon. Ngunit dapat mong panatilihin ang pera na ito. Tama lamang ito. Bigyan ka ng isang bayad sa konsultasyon, kahit papaano. Ang matandang lalaki ay dinala ang kanyang sarili sa kanya. Na may isang relieved expression, siya ay matigas na hinimas ang pera sa kamay ni Fane. Hindi inaasahan ni Fane ang matandang lalaki, isang pulubi na sobrang advanced. Sa edad, magkakaroon pa rin ng napakalakas na mga prinsipyo. Hindi niya maiwasang humanga. Ang matandang lalaki. Hindi na kailangan. Binuksan lang namin ang parmasya na ito, Ginoo. Ikaw ang aming tunay na customer, kaya tawagan ito ng isang pambungad na diskwento, Hindi ka kailangang bayaran ako. Hayaan na. Dalhin mo ako upang makita siya. Tumawa si Fane. Matapos niyang sabihin. Iyon, lumingon siya sa matandang doktor ng Chino na si Terence Chaffray. Sige. Pupunta muna kami. Panatilihin lamang ang panonood dito, Dr. Chaffray. Tumawag sa akin kung tumakbo ka. Sa anumang hindi sigurado o walang sakit na sakit. Kung nakatagpo ka ng anumang may sakit sa wakas. Ang mga pasyente na mayaman, sabihin sa kanila na maaari ko silang pagalingin. Ngunit ang kanilang panukalang batas ay marahil ay umabot ng ilang daang milyon o isang bilyong bucks. Depende sa kanilang kalagayan. Sige, nakuha ito. Tumango si Terence, nakangiti. Maaari niyang sabihin na si Fane ay medyo isang modernong Robin Hood. Gusto niya pretuhin ang mayayaman na dumating upang makita siya, at kung sila ay naghihirap mula sa isang seryoso sakit, sisingilan niya sila ng labis na bayad. Samantala, hindi niya gagawin. Sisingilan ang mahihirap, kahit na naghihirap sila sa mga regular na sakit. Para sa halimbawa, nagpasya siyang tulungan ang matanda ngayon ng libre. Sa lalong madaling panahon sapat, ang dinala ng matandang lalaki sina Fane, Selena, at Lana sa isang malapit na tulay, kung saan sila huminto sa ibaba ng isang arko. Ang isang batang babae ay makikita na nakahiga sa ibaba. Ang tulay. Nais niyang ilipat, ngunit biglang sumakay si sakit sa buong kanya. Katawan sobrang galit na ginawa nitong nag-pop ang kanyang mga ugat at nag-rake ng isang nagagalit na sigaw. Mula sa kanyang bibig. Ang babae ay mga 20 taong gulang. Dumi na smudged sa kabuuan.
Ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga damit ay may tattered, ngunit mayroon siyang mga magagandang tampok, at kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay isang kagandahan mula sa isang solong sulyap. Gusto niya. Marahil ay napakarilag kung magbihis siya. Oh my, ito ay isang kagandahan. Sila na ay maaaring hindi makakatulong ngunit ngumiti nang makita niya ang ibang babae. Kabanata 963. Sino-sino ka? Natakot ang dalaga sa kanila. Ang hitsura, nag-aalala na sila ay hanggang sa walang kabutihan. Huwag matakot. Brianna, dinala ko ang praktikal na gamot na Chino dito upang tingnan. Ikaw, mabilis na ipinaliwanag ng matandang pulutong sa kanyang apo. Ang bata. Pinamamahalaan ng babae ang isang buntong hininga nang marinig niya iyon. Naglakad si Fane at bumagsak, naglalagay ng isang kamay sa kanyang balikat. Humiga ka muna. Ang ginawa ng batang babae ang sinabi niya na tinitiis ang sakit. Nagsimulang malumanay si Fane. Massage ang lugar sa paligid ng kanyang baywang. Hey, mayroon kang isang dislocate bone, miss. Wala akong pagpipilian, kaya huwag mo akong isipin. Nagbigay si Fane ng isang napahiya na ubo. Bago ilipat ang kanyang kamay pababa, huminto mismo sa itaas ng kanyang puwit. Ang mukha ni Brianna ay namula, at ang kanyang pulso ay bumilis. Wala siyang magagawa kundi i-clench ang kanyang ngipin sa katahimikan. Alam niya na ang maliit na pera sa kanya. Si Lolo ay hindi sapat para sa sinumang doktor na magreseta ng gamot para sa siya, kahit na ang doktor na ito ay handang magmula sa malayo upang makita lamang siya. Ito ay isang bihirang pagkakataon kasama na hindi niya iniisip ang kanyang lolo at marumi. Mga hitsura ng scraggly. Marahil siya ay hindi isang masamang tao. Gayunpaman, ang posisyon ng kanyang kamay natural na gumawa ng isang batang babae tulad niya labis. Napahiya. Ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng mga kamatis. Humawak ka ng kaunti. Mas mahaba. Malapit na ito. Si Fane ay lumuhad sa kanyang pulso, pagkatapos ay nagbigay ng isang light slap. Inilabas ni Brianna ang isang sigaw ng sakit. Ang kanyang hita ng buto at ulo ng femoral. Sa wakas ay nag-click pabalik na nagre-resulta sa isang malinaw na crack na hiniwa. Ang hangin. Crack. Malinaw na umalangaw-ngaw ang tunog. Gayunpaman, madaling makaligtaan ito. Gayon din, kung ang isa ay hindi nagbabayad ng pansin. Lahat ng tapos na. Tumayo si Fane, ang labi niya. Ang pagkurling sa isang matiyak na ngiti. Ito ay tapos na. Namangha si Brianna. Siya. Inilipat ang kanyang paa sa eksperimento. Maaari siyang tunay na lumipat ngayon, at hindi ito ang hindi bababa sa masakit. Salamat, Ginoo. Ang aking paa ay tunay na mas mahusay. Brianna. Agad na bumangon at yumuko papunta kay Fane. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Fane. Ngumiti. Tama. Kaya paano ka nagtapos sa predicament na ito? Ang matandang lalaki. Tumingin kay Fane at naglabas ng isang mahabang buntong hininga. Ito ay isang mahabang kwento, binata. Hindi namin maiwasang mabawasan kami sa estado na ito. Huwag nating pag-usapan ito. Panipi. Napansin ni Selena ang dalawang pulubi bago lumingon sa kanyang asawa at sinasabi, naghahanap kami ng ilang mga lingkod, tama, mahal. Bakit hindi tayo? Panipi. Agad na naintindihan ni Fane ang ibig niyang sabihin. Siya bobbed ang kanyang ulo at nagsalita. Sa pulubi at apo ng kanyang apo, tama iyon. Naghahanap kami ng ilan. Mga katulong sa paligid ng aming bahay. Marahil ay interesado ka, kung ikaw ay mabuti dito. Sir, makakatulong ka upang mapanatili ang hardin. At makakatulong ang batang ito. Paglilinis ng bahay. Panipi. Kabanata 964. Sir, pulubi lang tayo. Malaki na ang naitulong mo sa amin. Hindi ito gagawin. Para magkaroon ka ng mga pulubi sa iyong lugar ng trabaho, hindi. Ang matandang lalaki ay labis. Hinawakan, ngunit nagsalita siya ng isang kahihiyan. Hey, hindi ka magiging. Mas mahihirap pa kung nagtatrabaho ka sa aking lugar. Mas mahalaga, pagkain at saklaw ang panuluyan, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Fane chuckled. At sumagot, at salamat, Doktor. Tumulo ang luha sa mga mata ni Brianna. Nagbabanta na mag-iwas. Humakbang siya at nagpasalamat sa kanya. Hayaan. Una, hayaan kayong dalawa ang ilang mga bagong damit. Maaari kang maligo. At makakuha ng isang mahusay na pahinga kapag bumalik kami. Magsisimula ka ng magtrabaho bukas. At babayaran kita ng 10,000 bucks bawat buwan. Kumusta naman yan? Nagsalita si Fane. Isang flippant tone, nakangiti. Bata, ito ay labis, hindi ba? Ikaw. Hindi na kailangang magbayad sa amin ng marami. Bigyan mo lang kami ng anumang halaga.
Magiging walang hanggan tayo. Nagpapasalamat hanggat mayroon kaming isang lugar upang manatili at pagkain na makakain. Ang matandang pulubi. Hindi mapigilan ang luha niya ng mas matagal. Haha, huwag sabihin iyon. Tinatrato ko. Lahat ng pantay. Ang lahat ng aking mga subordinate ay tumatanggap ng parehong halaga ng sahod. Ginagawang madali para sa akin na subaybayan din ang aking mga pondo. Sumabog si Fane. Tawa. Sa sandaling ito, lumitaw ang kanyang telepono. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nang makita niya na si Skyler ang tumawag. Ang hari ng digmaan ay bihirang tumawag. Siya, kaya kapag ginawa niya, may nangyayari. Matapos ang tawag. Umiling-iling si Fane ng dahan-dahan, isang mapait na ngiti na gumagapang sa kanyang mga labi. Ano? Mali. May nangyari ba sa bahay? Si Selena ay nag-furrow ng kanyang mga browser at tanong ni Fane. Tumanggaw siya sa kanyang ulo bilang kapalit. Oo, sinabi sa akin ni Skyler na iilan. Ang mga hari ng digmaan ay dumating sa aming lugar na naghahanap ng problema, ngunit kailangan nilang umalis. Nang makita nila siya kaya sa huli wala silang ginawa. Dito, Fane. Tumahimik bago magpatuloy, ngunit ang Batang Master Chapman at Batang Master. Si Quentin ay dumating sa pamamagitan ng hindi nagtagal sa ilang mga lalaki sa paghatak, naghahanap ng problema. Nasugatan nila ang dalawa sa aming mga bodyguard, at nasira ang kanilang mga braso. Skyler. Natatakot na suntok ang bagay na ito, kaya pinatay niya lang ang dalawang mandirigma at ang kanilang mga bodyguard, naiwan ang dalawang B***stars na buhay. Kaya iyon ang nangyari. Hindi nakakagulat na tinawag ka niya. Napagtanto ni Selena. Kung gayon, mas mahusay kaming bumalik. Ang dalawang nasugatan na bodyguard ay nangangailangan ng iyong medikal. Pansin. Yup. Pinutok ni Fane ang kanyang ulo. Mabilis kaming makakakuha ng dalawang hanay ng mga damit para sa kanila, pagkatapos ay bumalik kami pabalik. Ang matandang pulubi at inilipat si Brianna matapos nilang marinig ang pag-uusap. Nagtataka sila. Aling pamilya ang binata bago sila kabilang? Ilang mga hari ng digmaan. Dumating sa kanila, naghahanap ng problema, ngunit natatakot sila na umalis sila. Kahit na ang Batang Master na si Quentin at Batang Master Chapman ay nagtapos. Natakot sa kanilang mga wits matapos silang pumunta sa kanila, naghahanap ng problema. Ito, tila na ang mga tao sa harap nila ay talagang napakalakas. Fane. Mabilis na dinala ang dalawa upang bumili ng damit bago bumalik. In-order niya alipin na dalhin ang dalawa sa kanilang tirahan upang magpahinga. Fane din. Ibinigay sa kanila ang 2,000 box bawat isa, tinitiyak na mayroon silang ilang bulsa. Pera. Pagkatapos lamang ay dumalo siya sa dalawang nasugatan na bodyguard. Kabanata 965. Fane, hindi ko alam kung ano ang gagawin kapag hindi mo na si Selena, wala sa paligid. Matapat, hindi ko nais na magdulot ng anumang problema para sa amin pagdating lang kami. Sa lunok na lungsod. Bukod, ang dalawang mandirigma mula sa pamilyang Chapman ay talagang malakas marahil kasing lakas ng 6 na bituin o 7 star na hari ng digmaan. Pinatay sila para lamang turuan sila ng isang aralin. Ipinaliwanag ni Skyler ang lahat sa Fane nang makita niya ang pagdating ng huli. Kinuha ni Fane ang 2 table tas at binigyan ng isa. Bawat isa sa mga bodyguard. Pagkatapos ay tumingin siya kay Skyler. Magandang trabaho. Ikaw talaga. Ipinakita sa kanila na hindi tayo mabuli, aniya. Kahit na isang pangalawang klase. Ang pamilya ng aristokratiko ay matakot kung papatayin mo ang dalawa sa kanilang mga mandirigmasa. Isang flash. Dito naisip ko na masisisi mo ako sa aking mga aksyon. Panipi. Hindi mapigilan ni Skyler na ngumiti, nang makita na si Fane ay hindi galit sa kanya. Sa halip, ang kanyang Panginoon ay nalulugod sa kanyang desisyon. Bakit ako? Ang dalawang ito. Ang mga bodyguard ay iyong mga alagad, at sila ay mga malakas na mandirigma. Pinatay nila. Napakaraming bayani mula sa panig ng kaaway sa larangan ng digmaan, at sila ay nasugatan. Siyempre, hindi mo lang sila pababayaan. Nakahinga si Fane. Matapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya ang dalawang bodyguard. Magpahinga ka, aniya. Ikaw. Maaaring magsimula muli ng pagsasanay pagkatapos kayong pareho ay may sapat na pahinga at subukang mapabuti. Ang iyong mga kasanayan. Nasa lungsod kami ng lungsod ang lungsod ng martial arts. Maraming malakas na mandirigma dito. Papatayin ko na silang lahat kung ako. Hindi natatakot na ibunyag ang aming pagkakakilanlan. F***sake, gusto ko talagang iwaksi ang mga mapagmataas na Aegis na sa palagay ay maaari nilang itapon ang kanilang timbang at mapang api. Lahat.
Nag-flash si Skylar ng isang maliwanag na ngiti. Fane. Sa sandaling ito, isang boses. Biglang umalangaw-ngaw. Si Fiona ay nag-stalk sa ibabaw, huffing. Ano ang nangyayari? Narinig ko na nagdala ka ng 2 pulubi. Kahit na lasing ako, o lasing ka. Kami ay hindi ilang pamilya na walang pangalan ngayon mayroon kaming isang malakas na paninindigan sa lipunan. Paano? Maaari mo lamang dalhin ang mga pulubi. Si Skylar, Elaine, at ang iba pa ay nagpalitan. Sulyap. Ang kanilang mga tampok ay baluktot sa mga ekspresyon ng snide. Isang biyenan lamang. Tulad ni Fiona ay maglakas loob na mag-order ng Fane tungkol sa ganyan. Siya ang kataas-taasan. Warrior. Gayunpaman, alam nila na walang paraan tungkol dito. Siya ay kanya. Biyenan, at iginiit ni Fane na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya magawa. Yel, hindi siya maaaring lumaban, matiis lamang niya ang lahat. Gayunpaman, sila lamang. Napagtanto na ang pag-uugali ni Fane ay naging mas mahusay sa kanya. Nang sila ay naging sa larangan ng digmaan, walang nang ahas na pukawin ang taong maaaring gumawa ng 12-dosenang. Mahulog na may isang swoop ng kanyang braso. Lahat sila ay kailangan upang isipin ang kanilang mga salita sa paligid. Siya, iminungkahi ko ito, nanay. Sila ay nasa gayong mga estado ng paumanhin, kaya gusto ko si Fane. Upang matulungan sila, ngumiti si Selena at ipinaliwanag kay Fiona. Ngunit paano tayo lang? Kumuha ng mga pulubi. Hindi kami ilang kampo ng mga refugee, at hindi rin tayo kawang gawa. Bukod dito, nakakahiya kung may nalaman tungkol dito. Panipi. Ang mga ekspresyon ni Fiona ay lumambot ng bahagya nang malaman niya na ito ay si Selena. Ideya. Gayunpaman, mayroon siyang parehong mga braso na nakatiklop sa kanyang dibdib, at nagsalita siya. Sa isang sobrang tono. Nanay, sila ay mga pulubi dati. Hindi ako kumukuha. Sila ng libre. Magtatrabaho sila rito, at sila ang magiging mga lingkod natin. Mula ngayon, makakatanggap sila ng 10,000 bucks bawat buwan tulad ng iba pang mga lingkod. Hindi sila magiging mga pulubi noon, di ba? Sinubukan ni Fane na makipag-ayos. Nakangiti. Mapapatawad kita minsan. Ngunit huwag lamang kumuha ng mga pulubi. Sa susunod, Fiona Herumph bago umalis sa isang half. Ang 2 pulubi, sina Nathaniel at Brianna Sullivan, ay mabilis na natapos ang pag-shower at nabago. Ang mga damit na binili ni Fane para sa kanila. Nagpunta ang dalawa upang makita si Fane at nagpasalamat sa kanya at Selena. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Fane nang makita ang dalawa. Maaari niyang sabihin na ang dalawang ito ay nagdala ng isang kakaibang dignidad na hindi maaaring matatagpuan sa anumang regular na tao. Lalo na si Brianna, na may isang poised paraan na hindi katulad ng isang batang babae ng isang makabuluhang sambahayan. Kabanata 966. Si Fane ay hindi na nagpester sa kanila ng anumang mga katanungan kahit na ang mga kahihinatnan, parang hindi rin nila nais na ipagpatuloy ang kanilang chat. Pagkatapos, lahat ay may sariling mga lihim. Ito ay tanghali ngayon, at dapat kayong mga lalaki. Gutom. Hilingin sa akin ang mga kawani ng kusina na maghanda ng tanghalian para sa iyo. Pahinga. Well, ngayong hapon mula nang magkaroon ka ng kaunting oras, at kukunin namin si Elaine. Ayusin ang ilang trabaho para sa iyo bukas. Fane, pagkatapos ng pag-uuri ng kanyang mga saloobin at mga plano, gumawa ng ilang mga pag-aayos at hiniling na umalis sila. Ito ay lamang matapos maglakad ng isang mahusay na distansya na nakipag-usap si Brianna Sullivan. Nathaniel Sullivan, Lolo, bakit hindi namin narinig ang tungkol sa Woods? Pamilya dati. Mukhang napakahusay ni Skylar Celestino. Nagawa niya. Patayin ang 2 masters na naaayon sa 6 o 7 star na hari ng digmaan. Siya na. Hindi ka pani-walang bihasang. Ngumiti si Nathaniel at sumagot, tama iyon. Fane at si Selena ay sa halip ay mayaman din kung ano ang mga 20 bilya ngunit ito. Parang ang karamihan sa kanila ay walang laman. Nangangahulugan ito na hindi sila malakas. Kapangyarihan. Gayunpaman, bakit sila ay sapat na ng ahas na masaktan ang isang pangalawang uri? Aristokratikong pamilya kapag hindi sila malakas. Hindi ba sila natatakot na ang mga kaaway ay babalik sa kanila habang pinatay nila ang mga masters na pag-aari ng pangalawang klase na aristokratikong pamilya? Tumango rin si Brianna. Isipin mo ito. Lolo, ano ang ibig sabihin kapag ang isang malakas na Panginoon ay handa na sundin sina Fane at Selena sa paligid? Nangangahulugan ito na ang Fane ay alinman sa A. Mahalagang individual na kusang nakatuon si Skylar Celestino. Ang kanyang sarili kay Fane, o Fane's malakas para sa guro na kusang sundin.
Tumahimik si Brianna at nagbigay ng isang ngiti bago idinagdag, may posibilidad din na ang pares ay may malalim na bulsa upang mag-alok sa kanya ng isang gwapong sweldo, kaya karamihan upang ilipat nito ang ibang tao na sumang-ayon na magtrabaho bilang kanilang bodyguard. Head Commander, inisip ito ni Nathaniel at tumango. Oo, iyon. May katuturan. Hindi pa sigurado si Nathaniel sa sitwasyon at kung ano ang gagawin. Tungkol dito nang magpapatuloy si Brianna, ngunit kung pinag-uusapan natin ang mga gwapo na nagbabayad. Kung gayon hindi ito magkakaroon ng kahulugan dahil ang isang Panginoon na tulad nito ay maaaring sumali sa unang klase. Ang mga pamilyang aristokratikong o iba pang mas malakas na angkan, hindi ba sa palagay mo? Kanilang. Tiyak na mas mataas ang alok ng sweldo, at hindi ko ito naririnig. Ng pamilyang Woods na ito dati. Bumantong hininga si Nathaniel. Ano man ito, tayo. Sa wakas ay nakilala ang isang bagay na maganda. Manatili lang tayo dito at magsikap na bayaran ang kanilang kabaitan. Sumimangot si Brianna at nag-atubiling nagtalo, ngunit lolo, ikaw. Alamin kung ano ang gusto ko. Gusto ko talagang mag-higanti. Ibinigay sa kanya ni Nathaniel A. Bitter ngiti at umiling-iling sa kanyang mga salita. Paghihiganti. Alam mo ba kung paano? Mahirap iyan. Bukod doon, maganda talaga na makakatulong sila sa amin. Sa anong mga batayan ang dapat nating hilingin sa mga tao na tulungan tayo? Bukod doon, kami. Hindi dapat kasangkot ang mga ito dahil sila ay tulad ng mga ants lamang sa ating mga kaaway na. Maaari ko bang sabihin, malakas? Ang tinanggal na Brianna sa loob ay nagbuntong hininga at nahulog. Tahimik. Young Master Chapman, ako aalisin ko na ngayon. Stammered Caleb, pinupunasan ng malamig na pawis sa kanya pagkatapos niyang tulungan si Young Master Chapman sa kotse. Masyadong umiling upang maunawaan, ang kapayapaan lamang. Nagbigay ng isang maikling, sige. Pagdating sa kanyang sariling tahanan, si Caleb. Naninigarilyo ng maraming sigarilyo sa kanyang silid upang pakalmayan ang kanyang sarili. Sa dalawa, ito. Parang may makitid silang pagtakas mula sa kamatayan. Ito ay sa hapon na A. Naisip na naganap kay Caleb, at agad siyang sumakay sa kanyang pangalawang tiyuhin. Mga ngaso. Natapos na lang ni Hunter ang tanghalian at bumalik sa kanyang sariling vilya. Nakaupo. Sa ilalim ng isang malaking puno sa kanyang bakuran, hinimas niya ang kanyang tsaa habang mapayapa siyang nakikinig. Nakaka-relax na musika. Uncle, salamat sa kabutihan. Salamat sa kabutihan na ikaw pa rin. Dito sa halip na pumili ng Fane. Sinasabi ko sa iyo huwag. Huwag gawin ito. Kahit na. Kung ang iyong mga kaibigan sa hari ng digmaan ay nagpunta, mabaigo sila. Panipi. Kabanata 967. Lumapit si Caleb kay Hunter at agad na pinayuhan laban sa nakakasakit na Fane. Sa isang hindi kasiya siyang ekspresyon, tinanong ni Hunter na tinanong, paano mo nalaman? Iyon. Hindi mo ba nais na turuan ako sa kanila ng isang aralin hindi pa nagtagal? Hindi ba ito nagkakaproblema ka? Ang katotohanan na nawala si Hunter sa isa sa kanyang mga daliri lahat dahil ng kanyang pamangkin, si Caleb, ay naging mas mapait. Bukod doon, ang iba pa. Binigyan siya ng partido ng paggalang at hiniling sa kanya na mag-isa dahil si Milestone ay ang dating subordinate ni Skylar Celestino. Kung wala si Miles, o kung Milya, ay walang magandang relasyon sa 8 star na hari ng digmaan, silang lahat. Patay na sana. Ang pag-iisip ng nangyari sa araw na ito ay umiling pa rin. Siya sa pinakadulo, at lahat ay magiging kasalanan ni Caleb kung namatay siya dahil dito. Sigh, wala kang alam. Galit talaga ako nang naisip ko. Paano ka nawala ng isang daliri? Naisip ko ito at ginamit ang trick kumuha ng isang tao. Upang gawin ang aking maruming gawain. Ibinuhos ni Caleb ang kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa bago siya idinagdag. Alam mo kung paano gusto ng batang Master Chapman ang mga kababaihan, di ba? Sa ilalim ng aking instigation, nagdala kami ng isang kahanga-hangang bilang ng mga bodyguard sa amin. 2. Sa kanila ay mga masters na may mga kapangyarihan ng labanan na maihahambing sa isang 6 na bituin na hari. Nang digmaan, ngunit lahat sila ay pinatay sa isang away. Ang ibang partido sa kalaunan ay naligtas. Sa amin at hayaan nating hindi nasugatan. 2 6 na bituin na hari ng digmaan ang napatay. Si Hunter ay huminga ng husto doon. Si Skylar ay tunay na walang awa na pumatay ng 2. Masters walang awa. Hindi sila 6 na bituin na hari ng digmaan. Sila lang. Masters mula sa pamilyang Chapman na may mga kapangyarihan sa labanan na maihahambing sa 6 na bituin na hari ng digmaan, gayon pa man sila namatay sa huli. Tinansya ko na ang Woods Family Master ay dapat na napakalakas kung saan ikaw at ang iyong
Maaaring hindi tumayo ang mga kaibigan sa kanyang pag-atake. Nakaligtas sa paghihirap, isinugod ko ang lahat. Ang paraan dito, natatakot na baka mapunta ka sa iyong mga tao, Caleb. Ipinaliwanag. Sinulyapan ni Hunter si Caleb bago gumawa ng isang galit na ingay. Kukunin ko ito na mayroon ka pa ring budi at iniisip mo pa rin ako. Panipi. Si Hunter ay muling ngumiti ng mapait sa puntong ito ng pag-uusap at sinabi. Gayunpaman, napunta kami sa tirahan ng kakahuyan ngayon at maswerte ako sa aking kaibigan, Miles, alam ang master sa pamilyang Woods. Ako ay magiging isang goner kung hindi man. Ano, nakapunta ka na doon. May panginginig si Caleb. Pababa ang kanyang gulugad nang isipin niya ito. Sinasabi mo na hinayaan ka nila. Pumunta dahil kilala sila ni Miles at wala itong respeto sa kanya. Eksakto. Kami ay hindi ka pani-paniwalang maswerteng, ngayon na iniisip ko ito. Napangiti si Hunter. Mas mainam na huwag masaktan ang pamilyang Woods. Mamatay tayo mula rito, at wala. Paraan ng paghiganti sa ating sarili noon. Hindi inisip ni Caleb na makikita niya ang araw. Ang kanyang makapangyarihang tiyuhin ay sasabihin ng ganyan. Sa wakas ay tumango siya. Never mind, mabuti na tayo ay buhay upang makita ang ibang araw. Kahit na natatakot sila sa mga Chapmans, hindi magagawa ang aming pamilya. Upang maghiganti sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang aming pamilyang Quinten ay hindi kahit isang pangatlong klase. Aristokratikong pamilya, haha, ay sa wakas ay nakarehistro sa pinuno ng. Sa iyo, sa susunod, panatilihin ang isang mababang profile. Huwag kang lumapit sa akin sa susunod na ikaw. Maging sanhi ng problema hindi kita tutulong. Huwag palaging isipin na ang iyong tiyuhin ay. Linisin ang iyong gulo, fumed Hunter, isang malamig, nakakagulat na smirk sa kanyang mukha. Tulad ng ginawa niya, naiintindihan ko, pa rin. Naniniwala ako na ang batang Master Chapman ay hindi. Sumuko dahil hindi siya kailanman nagdusa ng gayong pagkawala. Ang pamilyang Chapman ay hindi kailanman nagdusa rin ng ganito, theorized Caleb. Kabanata 968. Tumango si Hunter sa mga salita ni Caleb, sumasang-ayon sa kanya. Posible iyon. Anyways, pinakamahusay na kung hindi natin ito ma-provoke. Sino ang nakakaalam kung sino ang mga taong ito? Ay makakakuha ng isang 8-star na hari ng digmaan na nagtatrabaho bilang kanilang bodyguard. Panipi. Dagdag pa ni Hunter, tunay, hindi sa palagay ko siyang Master Chapman. Sumuko na. Pagkatapos ng lahat, nawalan siya ng 2 masters na may kapangyarihan na maihahambing sa 6. Star Kings of War. Hindi niya ito may tatago, at kapag alam ng pamilyang Chapman. Tungkol dito, tiyak na magsisimula sila ng isang bagay. Tumango si Caleb. Ito ay mabuti para sa amin. Hindi namin kailangang gumawa ng anuman at hayaan lamang silang lumaban sa kanilang sarili. Panipi. Sa kabila ng kanyang positibong opinyon, si Caleb ay mapait sa katotohanan na hindi niya gagawin. Magkaroon ng isang pagkakataon sa mga babaeng iyon kung nakipaglaban sila. Iniwan ni Caleb si Hunter. Residence pagkatapos niyang uminom ng tsaa ng ilang oras. Sa sandaling iyon, marami. Ang mga miyembro ng pamilyang Taylor ay nahuli sa isang lungsod na hindi kalayuan. Gitnang lalawigan. Lumuhad ang mga Taylor sa lupa, nanginginig habang sila. Sabik na tiningnan ng mata ang mga taong nakapaligid sa kanila. Maging matapat, sabihin mo sa amin kung sino ang pumatay. Ang anak ng aking anak na lalaki at master ng pamilya ng Freeman. Kung hindi mo sasabihin sa amin ang katotohanan, ako. Patayin kayong lahat. Ang pangatlong nakatatandang pamilya ng Lambert na si Tao Lambert ay labis. Galit nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Lucas. Hindi makakain ng maayos. Sa nagdaang mga araw at naghintay ng balita araw-araw, hindi siya nagbabantay. Hinanap ang mga miyembro ng pamilyang Taylor sa kalapit na mga lungsod. Sa wakas, pinamamahalaang nila ang ilan sa kanila. Sa kabila ng nakuha na pinalawak na mga kamag-anak. Sa mga Taylors, hindi siya nasisiyahan, alam ni Tao Lambert ang mga sinumpaang Taylors na ito. Ay matalino. Hindi lamang sila nag-sneak sa gabi, ngunit tumakbo pa sila. Hiwalay. Napakahirap makuha ang lahat ng pamilyang Taylor. Mga miyembro. Patunayan pa rin itong isang mahirap na pag-asa upang mahanap ang lahat ng mga Taylors at patayin mo sila, kahit na marami siyang kalalakihan na nagtatrabaho para sa kanya. Si Taylors ay isang matandang lalaki na huminto sa takot. Kung sasabihin namin sa iyo. Lahat ng alam natin, papayagan mo ba talaga tayo? Stammered ang matandang lalaki. Ilalabas ka mayroon kang aking salita, ngumiti si Tao. Sabihin mo sa amin, na pumatay. Ang 4 na kabataan at kung saan sila tumakbo papunta.
Naniniwala ako na kailangan mo makipag-ugnay pa rin sa kanila, di ba? Ako, sasabihin ko sa iyo, isang taong may edad na. Pinagsama ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay, at pinilit, ito ay Fane. Nakita namin. Pinapatay niya ang binata na iyon ng ating sariling mga mata. Fane. Sumimangot si Tao at tiningnan si Luis sa tabi niya matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Master Freeman, parang pamilyar siya, hindi. Inisip ni Luis ang tungkol dito at din. Nakasimangot. Ito ay, sa katunayan, ngunit hindi ko lamang may lalagay ang aking daliri ngayon. Agad na nagsalita ang gitnang may edad na upang mapanatili ang buhay ng kanyang pamilya. Si Fane ay ang lalaking nagpakasal sa batang miss ng aming pamilya, at ang siyam na dakila. Ang mga Diyos ng digmaan ay dumalo sa kanilang kasal. Siya ang eksklusibong doktor ng siyam. Mahusay na mga Diyos ng digmaan, kaya siya ay nasa halip na genial na relasyon sa kanila. Tao. Malinaw na inhaled sana. Ito ang taong iyon. Naaalala ko ito ngayon. Taon na ang nakalilipas, isa sa ang mga tao mula sa iyong pamilya, si Ivan Taylor, ay nakakasakit sa kasintahan ng aking anak, na gayon din ang anak na babae ng master ng pamilya ni Freeman, Snow. Gayunpaman, ang aking anak na lalaki ay hindi plano upang patayin si Ivan. Sa halip, nagtalaga siya ng isang kota para sumali ang iyong pamilyang Taylor. Ang digmaan. Panipi. Kabanata 969. Tama iyon. Gayunpaman, ang aming matandang Panginoon ng pamilya ng Taylor ay dumating sa isang ideya. Tinanong niya si Miss Selena at ang binata na iyon, si Fane, na makapasok sa isang pekeng kasal. Kapag sila ay kasal, ang manugang na iyon na nagpakasal sa aming pamilya nagpunta sa battlefield bilang kapalit ng batang Master Ivan, ngunit walang inaasahan na ligtas siyang bumalik. Si Fane ay isang taong may mababang profile. Kung wala siya, naayos muli ang isang seremonya ng kasal para kay Miss Selena, hindi namin malalaman na napakabuti niya kaya ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay dumalo sa kanyang kasal. Panipi. Agad na ipinaliwanag ang gitnang may edad na mula sa pamilyang Taylor. Sila, paano magiging malakas ang isang tao pagkatapos gumastos ng 5 taon sa battlefield? Kailangan mong maunawaan na ang taong pumatay sa aking anak. At ang natitira ay dapat na naaayon sa ilang mga hari ng digmaan ang mga iyon sa marami. Mga bituin. Tila tulad ng binata na ito na nagngangalang Fane ay medyo may talento, surmised. Tao, Fane Woods. Maaari nating pabayaan ang iba ngunit si Fane, ang kanyang asawa, at ang kanyang ang pamilya ay dapat na nakatakas ng magkasama. Kailangan nating hanapin siya at patayin silang lahat. Pagkatapos lamang ay hinihiganti ko ang aking anak na babae. Wala akong pakialam kung magkaibigan siya. Kasama ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Ang mga taong iyon ay dumalo sa kanyang kasal. Seremonya bilang tanda ng paggalang, ngunit posible na hindi sila maghiganti. Lamang doktor na katulad niya. Ang master ng pamilya ng Freeman ay labis na nagagalit sa sandaling iyon, nais ng higit pa kaysa sa shred Fane sa mga piraso. Saan? Sila ba? Saan sila nagpunta? Sabihin mo sa amin ngayon, o papatayin ka namin. Nilalayo ni Tao ang tip ng kanyang tibak sa leeg ng taong may edad na at pinilit siyang sagutin. Ako hindi ko alam. Si Fane ay napakatuso. Sinabi nila sa amin na pumunta sa kanya. Pribado kung ayaw nating umalis sa kanya. Bibigyan niya ang bawat pamilya ng ilan. Pera at hiniling sa amin na makahanap ng isang lugar ng pagtatago. Paano ko malalaman kung saan sila? Tumakbo papunta sa, para sa lahat ng alam ko, marahil sila ay sa isang lugar na malayo. Ang taong nasa hustong gulang ay natakot na siya ay natitised sa kanyang mga salita bilang malamig. Lumitaw ang pawi sa kanyang noo. Isang pag-iisip pagkatapos ay nangyari kay Luis tulad niya. Inutusan ng taong may edad na, numero ng telepono. Dapat kayong mga tao. Numero ng telepono. Tumawag sa kanya at subukang mag-use para sa lokasyon na nasa kanan sila. Ngayon, tanungin kung aling lungsod ang kanilang itinatago, at tiyaking hindi ka madulas. Nakuha kapag tumawag ka. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Kumilos. Tulad ng ito ay isang normal na tawag, nakuha ito. Sinabi ni Tao na mahigpit na may tumango sa kanyang ulo. Oo. Nakikipag-ugnay kami. Kinuha ng gitnang may edad ang kanyang telepono. Nanginginig na mga kamay at tumawag. Hindi nagtagal upang mapagtanto nila. Ang numero ng telepono ay hindi na ginagamit. Mukhang kinansela nila ang bilang na ito at nakakuha ng bago. Tumingin ang gitnang may edad na tao. Sa harap niya na may nakasimangot sa kanyang mukha. Hinaplos ni Tao ang kanyang ngipin. Ang mga taong ito ay sneaky, ngunit tila natatakot sila sa amin.
Hindi sila kumilos. Kaya maingat kung hindi man. Nonsense. Ito ay natural para sa kanila na matakot. Paano? Hindi ba sila matakot kapag nasaktan nila ang mga makapangyarihang pamilya mula sa Jin? Lungsod. Nagdilim ang mukha ni Luis. Kahit na pinamamahalaang nila upang makunan ng maraming mga tao, nabigo silang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Alam lang nila iyon. Ang pangalan ng kalaban ay Fane at may asawa na nagngangalang Selena. Siyempre, madali nilang makuha ang kanilang mga kamay sa kanilang mga larawan mula sa ilang propaganda o mga poster. Kabanata 970. Ang gitnang may edad na mula sa pamilyang Taylor ay nilamon ang kanyang laway at natatakot na stammered, guys, gawin, mayroon ka pa bang mga katanungan na itanong? Kung hindi, maaari ba tayong umalis? Naisip ito ni Tao bago hilahin si Luis. Side at nagsalita, Master Freeman, bakit hindi natin ilalabas ang mga taong ito? Pagkatapos, lahat, ipinangako namin na ilalabas namin sila sa sandaling sabihin nila sa amin ang lahat. Alam nila, pakawalan mo sila. Malamig na ngumiti si Master Freeman. Elder Lambert, nangako kang palayain sila, ngunit hindi ko ginawa. Gayunpaman, hindi mo kailangan mag-alala dahil ako ang papatayin sa kanila, hindi mo na kailangang mag-angat ng isang daliri. Sa ganoong paraan, hindi mo masisira ang iyong pangako, di ba? Naisip ni Tao. Ito at inaalok, ang pagpatay sa mga taong ito ay nangangahulugang wala dahil hindi namin makuha ang aming paghihiganti. Bakit hindi natin sila hayaan at ipagbigay alam sa amin kapag si Fane at ang iba ay nakikipag-ugnay sa kanila? Dahil hahayaan natin sila, malamang na sila mag-utang sa atin at gawin lang iyon. Kung papatayin mo sila, sa kabilang banda, ang iba pang mga Taylors ay magtatago sa amin kapag alam nila ang tungkol dito. Tumahimik si Tao. Bago siya idinagdag, sa gayon, mahirap pa para sa amin na makahanap ng Fane na ito. Fine. Ito ay may katuturan kay Luis matapos itong ibagsak. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa nakuna ng mga miyembro ng pamilya Taylor at sinabi, maaari kitang hayaan pumunta ang mga guys, ngunit dapat mong sabihin sa akin kung nakikipag-ugnay si Fane sa alinman sa iyo. Handsomely ako. Gantimpalaan ka ng hindi bababa sa 100 milyon kung mayroong anumang wastong mga nangunguna. Ako ay kahit na magbayad ng 1 bilyon kung ang tingga ay nagpapatunay na maging kapaki-pakinabang sa amin. Oo, tiyak tayo. Makipag-ugnay sa iyo kung mayroong anumang mga nangunguna. Pagkatapos ng lahat ito ay dahil sa Fane na nasa sitwasyong ito ngayon. Tumango ang taong nasa gitnang may edad na. Sa loob ay huminga sa pagkakataong umalis. Iwanan, pinakawalan siya ni Luis. Kamay na napapawi. Agad na tumakas ang mga miyembro ng pamilya ng Taylor. Kahit na natatakot na baguhin nila ang kanilang isipan at papatayin sila sa halip. Fane at Selena, hindi ako naniniwala. Kukunin kita ng mga tao, mas maaga o huli. Luis. Gritted ang kanyang mga ngipin, galit na galit sa pagliko ng mga kaganapan. Master Freeman, nasa. Hindi bababa sa nakatanggap ng ilang intel, di ba? Ngayon, mayroon kaming isang magaspang na larawan ng kung ano ang napunta. Pababa. Tila tulad ni Fane ay nakuha ang mga kasanayan na pinatay ang grupo ng 4 ang aking anak na lalaki at 3 iba pa. Naglakad si Tao kay Pat Luis ng kanyang balikat at sinuri ang sitwasyon. Bukod doon, may iba pa. Tiyak na natin, ang taong iyon ay talagang may talento, at nangangahulugan ito na kailangan natin. Hanapin siya sa lalong madaling panahon at patayin siya. Mahirap patayin siya sa loob ng maraming taon pagkatapos. Lumalaki siya. Oo, tama ka, ngunit ang taong iyon ay talagang tuso din. Siya. Tinanong ang karamihan sa mga Taylors na tumakas sa kanilang sarili pagkatapos nilang kunin ang pera. Upang maging matapat, natatakot siya na napakaraming tao ang makakakuha ng pansin. Sa makatuwid, mahirap hanapin siya. Ang siyam na lalawigan ay napakalaki, at ito ay napakadaling itago ang maraming tao. Ngumiti si Luis. Ayos lang kung nanatili sila sa bansa, ngunit magiging mabigat na hanapin sila kung sila umalis. Bumantong hininga, wala nang ibang magagawa natin bukod sa paghahanap sa kanila. Maghanap sa kalapit na mga lungsod at bayan. Kailangan din nating maghanap pa. Timog. Bumantong hininga si Tao. Hindi bababa sa alam natin na nagtatago sila sa amin sila. Hindi yun makapangyarihan kahit na sila ay mabuti, tila. Kung hindi man, hindi sila magiging takot sa amin na darating upang maghanap para sa kanila. Samantala, sa isang bilya sa lunok, lungsod, naramdaman ng kapayapaan si Chapman sa wakas pagkatapos maligo at matulog.
Nakahinga matapos natakot sa core. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.